Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi dito ay Standard Chartered says Bitcoin is set for 50k and Ethereum 8k. Ayan. Maganda. Sabi rito ay naghahanda na raw po si Bitcoin para umakyat sa presyong $50,000 at kay Ethereum naman ay $8,000. Ayan, maganda po yan pag umakyat. Marami pong magsasaya na mga nakapag-accumulate na ng mga Bitcoin at saka Ethereum asset nila. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Standard Chartered. Sabi po ng Standard Chartered ay yan, meron silang inilabas na prediction na yan na nga, aakyat daw si Bitcoin ng $50,000 na price target by the end of 2023. Yan, bago magtapos ang taong ito na 2023. Yan, pagdating naman dito kay Ethereum ay aakyat din daw po ito sa presyong 8,000 yan bago naman magtapos ang taong 2026. Kaya yan, mukhang mauuna. Ayon po sa kanila ay mauuna po si Bitcoin na magbigay ng or umakyat yung kanyang presyo. Kaya yan, mukhang may 3 years na agwat yung kanilang yan, yung malaking pagbabago sa kanilang presyo. Yan, latest call is a build up from the previous $100,000 forecasted by the bank in April as one of its top analysts. FX analyst Geoff Kendrick is optimistic the top coin now has a 20% upside. As such, Kendrick believes the best case scenario can see Bitcoin's price touching $120,000 by 2024. Ayan. Ayun po yan kay Kendrick, kay Ginoong Endrick na ayan, best case scenario, yung pinakamagandang pangyayari na pwede nating makita kay Bitcoin ay sa pagsapit ng taong 2024 kung saan ang ay aangat daw po ang presyo nito ng $120,000. Yan. Standard Chartered's Bitcoin bullish thesis. The British multinational banking giant now ranks as one of the mainstream financial institution with a positive disposition towards Bitcoin. The firm's thesis is hinged on the basis that the damning crypto winter is over, and the current outlook indicates that miners might be hoarding some of the coin's supply. Ayan na nga. Sabi po rito ay yung crypto winter is almost over. Ibig sabihin ay kung pag sinabi po natin crypto winter ay ito po yung bearish, yung pagiging bearish market ng cryptocurrencies or nagsisibagsakan lahat ng mga cryptocurrencies. Yan, is almost over. Sabi po rito ay patapos na. Despite the erratic market trends, Bitcoin has managed to print 63.46% growth in the year-to-date period. The profitability is a positive boost for miners who may start selling fewer mined coins to power their operations. Ayan. Sa mga minero, kailangan po talaga nilang magbenta para meron silang pambayad yan sa operasyon ng kanilang mga mining equipments. While the fundamentals behind the call for the Standard Chartered analyst are hinged on miner disposition, Bitcoin sentiment has evolved in other vital areas as well. One of these critical aspects is the anticipation behind a Bitcoin spot ETF. Ayan, marami pong nag-aabang dito kaya sa pag-approve ng Bitcoin spot ETF na ito. Kasi marami pong mga analyst ang nagsasabi na malaki po talaga ang magiging impact nito sa presyo ni Bitcoin. Yan, in a positive way, sa positibong aspeto. Several market experts are optimistic that if the United States Securities and Exchange Commission approves this application, it can catalyze the growth in Bitcoin price. Ayan na nga. Kung pag na-approve ng SEC ang Bitcoin
spot ETF na ito ay isa itong magiging catalyst yan sa paglago ng presyo ni Bitcoin. For Ethereum, Kendrick pointed out that the $8,000 projection is a conservative estimate for a longer-term target of $26,000 to $35,000. Ayan naman po kay Ethereum. Ayan, ayon niya sa prediction ni Kendrick. Ayan, mag-uumpisa daw po ito sa presyong angat daw po muna ito sa presyong $8,000. Yan, at paglipas ng long term, mahabang panahon ay maaabot naman po nito ang $26,000 hanggang $35,000. The analyst believes some of Ethereum's potential use cases that can boost revenue streams have not emerged yet. Yan, may malaking paniniwala si Kendrick na hindi pa nailalabas ni Ethereum yung kanyang mga use cases na talagang ito yung magpapalago yan kay Ethereum. Kaya yan, kapag nailabas nila ito ay dyan po talaga ito yung parang magdudulot naman sa malakihang pag-angat sa presyo ni Ethereum. BTC boosts more ambitious forecast. Besides the promising Bitcoin forecast from Standard Chartered, the asset has bagged other highly bullish price predictions from top market experts. Katie Woods, the founder of ARK Invest, an asset management firm, is among the biggest proponents of massive Bitcoin price surge. According to one of her forecasts, Bitcoin can soar up to 1 million by 2030. And Ethereum was given a $160,000 price mark within the same time frame. Ayan. Medyo malaki po ang prediction naman ng founder ng ARK Invest na si Katie Woods. Ayan, Katie Woods. Sapagkat ayon po sa kanya ay si Bitcoin ay aabot daw po ng $1 million yan sa pagsapit ng taong 2030. Ayan, ang laki po niyan, $1 million ang kanyang magiging presyo. Ibig sabihin, ang 1 Bitcoin is equivalent to $1 million. Yan, sa parehong taon, 2030, kay Ethereum naman ay ang magiging presyo raw nito ay $160,000. Yan, malaki na rin po yan. Yan yung mga prediction ni Katie Woods, ang founder ng ARK Invest, kung saan ay yan, mas matindi pa yung kanyang prediction dito kumpara kay Ginoong Kendrick. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.